The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them out, all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin, good morning. And we are now on the 3rd Sunday of Lent. At kagaya ng, ang ganda ng pagbati ni Kuya Ronald sa ating pambungad na misa, welcome to the Our Lady of the Assumption Parish. Because we all know that our 8 a.m., ang ating 8 a.m., ang ating 5 p.m. na misa, paglinggo ay naka-live stream. Hindi para sumika tayo, kundi para mapaglingkuran pa natin ang iba nating kapatid. Especially yung mga may sakit at ang mga nasa abroad. Kaya kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak sa probinsya at abroad, you may invite them to celebrate the Eucharist with us 8 a.m., 5 p.m. Basta, wag madaya. Para lang sa mga may sakit ang live stream. Okay, magsakit-sakitan, baka magkatotoo yan. Ang tawag doon, tamad-tamad talaga. Hindi sakit-sakitan. Tayo po ay nasa 3 linggo na po ng Kwaresma. Nagpapatuloy tayo sa 40 araw na paghahanda natin at paghihintay natin para ipagdiwang natin hindi ang kamatayan ni Kristo, kundi ang tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. And for us to become worthy to share in the victory of Christ, para maging karapat dapat tayong maging bahagi ng tagumpay ni Kristo. Sa Easter Sunday, sikapin natin, gawin natin ng buong puso, ng buong sigla, yung 3 mahalagang bagay. Naalala ho natin? Prayer, fasting, almsgiving. Pero may isang salita na tunay na mahalaga at dapat nating pagtuunan ng pansin ngayong Kwaresma. Yan ay ang salitang pagbabalik loob. Sikapin natin na talikuran ng kasalanan, iwan natin ang gawaing masama, at wag ho kayong mag-alala, sabi nga nila,
kumalma ka. Hindi naman overnight ang pagbabago ng tao. Hindi yan madali. Ang mahalaga, una, dapat inaamin mo, tinatanggap mo na may mali. Tinitigil at binabago mo na ng unti-unti. Yan ang biyaya ng Kwaresma. Binibigyan tayo ng pagkakataon na masimulan ulit natin. Yung siguro matagal nyo nang pinaplano eh. For all we know, marami tayong mga kasama sa bahay na napakasama na ng tingin mo at trato sa kanya, but believe me, merong parte pa rin sa puso niya na gusto rin niya magbago. Na gusto niya rin itigil na yung maling ginagawa niya. Mahirap lang talaga kung makapagsalita ka kuminsan. Parang galing-galing mo naman. Hindi madali yun. Kaya ang kailangan natin ay tulungan, suportahan ang bawat isa. Hindi parusa ang Kwaresma, biyaya ang Kwaresma. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo ng todo para sabihin nagbabago ka na ng totoo. In our first reading, balikan ulit natin ang 10 utos ng Diyos. Muli nating narinig, the 10 Commandments. Huwag ka munang magdahilan at makipagdebate. Tandaan natin, walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Humility is important for repentance. Sinasabihan ka pa lang, defensive ka na. Pinapaalala pa lang sa'yo, ang dami mo ng dahilan. Manahimik ka muna, mag-isip ka muna, at tanggapin mo muna na may mali talaga. May masama talaga. Ngayong Kwaresma, biyaya ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos para lumaya tayo sa siguro matagal ng kasalanang nagpapadumi, nagpapahirap at sumisira sa atin. Basta, wag sa iba ang tingin. Wag sa iba ang turo. Ngayong Kwaresma, magsalamin at sarili mo ang iyong harapin. Sa Friday, kumpisalang bayan natin dito. Huwag niyo hong kalilimutan, ha? Pagkatapos po ng alas 6 na misa natin sa Friday, March 8, ay meron tayong mga paring inimbitahan. Kung ayaw niyo po kay Father Hans mangumpisal at nahihiya at wala kayong tiwala, marami ho tayong paring inimbitahan para makapagkumpisal po tayo. Pero paalala ko po, pag nangumpisal kayo, huwag kasalanan ng iba ang sinasabi ninyo. Minsan nararanasan ko yan, Father, forgive me for I have sinned. Ito po ang mga kasalanan ko. Alam niyo po kasi yung asawa ko, ay nako po. Minungara mo na ka ng asawa. Yung kasalanan mo, ang sabihin mo, hindi yung kasalanan ng asawa mo. Dapat siya nalang pinapunta mo rito. Kasi po yung biyanan ko, yung kapatid ko po kasi, wow. Ang kailangan natin, pagsisisi, hindi paninisi. Huwag natin kalimutan yan. May kasabihan tayong, hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka, pero huwag mo rin ibigay sa iba ang masama at maling ginagawa mo. Alam nyo kaya kung paano nagalit si Jesus sa ating ebanghelyo na yung ngayon, narinig ulit natin. Ang Panginoon nagalit. Si Kristo nagalit siya. Nadismaya siya. Nagalit siya sa ginagawa ng mga namimili at nagtitinda sa templo. Ganon din sa mga taong dumudumi at sumisira sa buhay at bahay ng kanilang kapwa. Yes, masasabi natin kinalulungkot at pwedeng nagagalit ang Diyos sa bawat kasamaan at kasalanang ginagawa natin sa isa't isa. Kung paano natin sinisira ang buhay ng iba.
kung paano natin sinasamantala ang kahinaan ng iba, ang kabaitan ng iba. Tandaan natin, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Marahil nalulungkot ang Diyos kapag nakikita niyang pinababayaan mo ang sarili mo. Inaabuso mo ang katawan mo. Sinasamantala mo ang lakas ng ibang tao. Sa tulong po ng ating mga BEC leaders, nagsimula na po tayong tumanaw sa mga may sakit. At sa pag-iikot po namin, alam niyo, hindi lang po matatanda, may mga ilang bata, kabataan din ang aking pinahiran ng langis dahil may sakit. At naalala ko po yung payo ng isang matandang pari sa akin. Sabi niya, when you are young, you take care of your body. Because when you grow old, your body will take care of you. When you are young, you take care of your body. Because when you grow old, your body will take care of you. Tama po ba? Tulad ng paalala ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa ating second reading, na ang inaakala nilang kahangalan, foolishness ng Diyos, ay karunungang higit pa sa anumang talino ng tao sa mundo. Huwag natin baliwalain ang mga payo, ang mga turo, ang mga paalala sa atin pagdating sa kalusugan ng buo nating pagkatao. Ngayong Kwaresma, samahan natin ng mabuting asal ang ating pagdarasal. Pag nasa loob tayo ng simbahan, tamang asal. Huwag asal kalsada. Huwag asal palengke. Pag nasa loob tayo ng bahay, huwag asal kalsada. Wala naman sa laki o halaga ng bahay, kundi nasa ugali ng mga taong nakatira sa bahay. Sa pagkapatuloy ng misa natin, huwag natin masyadong pahirapan ng sarili natin pagdating sa pagbabago. Unti-unti, dahan-dahan, basta ang mahalaga, sinisimulan. At lagi nating tatandaan, bahagi ng pagbabago o ng pagiging mabuti ng tao, ang respeto at pagpapahalaga sa buo niyang pagkatao. Healthy mind plus healthy body equals healthy spirit. Amen.